Magandang umaga po sa ating lahat. Muli po tayong bumabalik para sa panibagong vlog ngayong umagang ito. Na kung saan ay muli tayong magbabahagi ng video sa ating YouTube channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, bago po tayo magsimula, subscribe niyo muna po ang ating channel at pindutin lang ang subscription button at maging ang notification bell para po updated ka sa bawat video na ating ina-upload dito sa ating channel na ito. Ngayon, pag-uusapan natin tungkol kay Attorney Harry Roque. Yung inyo pong matatandaan, isa po itong spokesperson ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ngayon po ay nakakulong din sa The Netherlands ba yun? O sa The Netherlands, na kung saan ay sinasabing nila na naroon din itong si Attorney Harry Roque. Kasi sa nakaraan nating vlog, medyo nagtatanong nga tayo doon kung nasaan na nga itong tao na ito. Pero dito sa video na aking napanood, o dito sa news na ito, ay huling nakita daw ito sa The Netherlands, na kung saan nga ay naroon din ang dating Pangulong Duterte na nakakulong. Ngayon itong pag-uusapan natin itong paano nga ba nasangkot ito si Attorney Harry Roque at na-involved sa Pugo at napasama siya sa inisyuhan ng warrant of arrest dahil nga sa pagkakadamay niya sa isang kumpanya ng Pugo Hub dito sa Pilipinas. Sabi nga niya, ayon sa kanya, ay biktima lang siya ng political persecution. Itong si Attorney Harry Roque ay talagang dikit ito sa dating Pangulong Duterte dahil nga, yun nga, isa pa, naging spokesperson niya ito at talagang sinusuportahan niya ang dating Pangulo. Maging doon nga sa heads, nagpakita din siya ng suporta. Parang nagkaroon sila nga ng rally doon sa video na ating ipinakita sa nakaraan nating video. Itong si Harry Roque ay isa itong professor ng isang universidad sa Negros Oriental at naging aktibo na membro ng gabinete ng dating Pangulong Duterte bago nasangkot sa Pugo Hub, na kung saan ay talagang matinding investigasyon din ang isinagawa dito noon at talagang marami kasing ebidensya na nakitaan siya na talagang may involvement siya sa grupo o sa isang kumpanya na yun. Balikan natin ang ilang mga video ni Attorney Harry Roque at ating ibabahagi dito. At bago yun, pakinggan muna natin itong news na ito. Para sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, pinapakumplika umano ng application for asylum ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang paglalabas ng red notice ng Interpol laban sa kanya. Ayon kay PAOK spokesperson Winston Casio, pinalalabas si Roque na biktima siya ng political persecution. Hindi raw ito totoo. Kung magbabatayan anya ang argumentong ginamit laban kay dating Bambantarlac Mayor Alice Guo sa kaso itong qualified human trafficking, matibay at may basihan ang liability ni Roque. May arrest warrant si Roque kaugnay sa pagkakadawit niya sa Lucky South 99 Pugo Hub sa Porac, Pampanga. Lucky South. Dati na niyang itinanggi ang aligasyon. Wala pang reaksyon tungkol sa Interpol red notice si Roque na huling nakita sa The Netherlands kung saan siya humihingi ng asylum. Yun. Sa The Netherlands pala siya at ang Lucky South pala yung company na yun na kung saan na-involve siya. At talagang malakas daw ang mga ebidensya na sangkot siya. Meron ditong video si Attorney Harry Roque at ipakinggan natin ang kanyang mga sinasabi rito. Magandang araw ng linggo sa inyong lahat. Sana po kayo ay kahapon ito na. Ako po, hindi pa, pero hapon po ako pupunta. Alam niyo naman dahil nga dun sa aking kupira, limitado naman ang movement ko, pero wala nang nagkupira ako, hindi pa ako nakakasimba. Kaya mamaya, may nahanap naman po ako ng isang Lutheran church at meron silang afternoon service. So, yun po pupuntahan ko mamaya. No? At tingin ko kinakailangan magpasalamat mo sa Panginoon dahil dun sa aking operasyon at kinakailangan talaga humingi ng guidance dahil ang daming mga pagsusubok, hindi lang sa personal na buhay, kung hindi para sa bansang Pilipinas. Siyempre po, I'm feeling dahil magpapasko na at
nag-iisa pa rin ako dito, no? Well, hindi naman po talaga ako tunay na nag-iisa dahil maraming mga nagmamahal sa akin dito ng mga Pilipino na supporters din ni Tatay Digong at siguro kung hindi dahil sa kanila, matagal na talaga ako nabuwang. Pero dahil sa kanila pagmamahal, kahit paano naibsa ng aking kalungkutan na talagang nawalay dun sa aking mga mahal sa buhay, sa aking mga kaibigan, sa aking mga kliyente, at siyempre sa ating ilang bayan. Pero laban lang po tayo. Ang aking kalungkutan ng aking issue. Pero sa Pilipinas ngayon, isa sa dalawang Pilipino ay gutom, no? So talagang ang problema nila, paano sila mabubuhay? So kapag ako'y nalulungkot, ang iniisip ko na lang, talagang ang problema mo, wala pa rin sa problema ng marami. Dahil ang problema ng marami, paano mabuhay, no? Sa isang bansa na ang ating leader, ay alam natin ngayon, ay talagang addict at walang solusyon na maibibigay sa taong bayan. Well, ngayon po, nais ko pong discuss ang dalawang bagay. Unang-una, itong si Ate Claire, pinalugtog yung aking sinabi na nung binato ni Trillanes noong 2018 si Tatay Digong na dapat daw siya mag-drug test at dahil siya daw ay nag-drug test na, ang sabi ko, halal ng bayan naman si Tatay Digong at kung gusto ni Tatay Digong gagawin niya yan, pero hindi po pwede utusan dahil ang ginagawa ni Trillanes noon ay inuutusan niya. Now, ang sinabi niya, dahil sinabi ko daw yun, ganoon din nasagot niya sa mga humihingi ng drug test kay Marcos Jr. No? At sinasabi niya na walang po pwedeng mag-utos kay Junior, gaya ng sinabi ko na hindi po pwedeng utusan si PRRD. Malilinawin ko lang po. Iba yung konteksto ng sagot ko doon sa order ni Trillanes at iba yung obligasyon ng presidente ngayon na nagtatanong kung ano talaga ang estado ng kalusugan ni Marcos Jr. Una-una, nung binato ni Trillanes noong 2018 si Tatay Digong na siya daw ay nagda-drugs, unang-una, alam natin na ginawa lang niya yan dahil talagang siya ay kritiko na walang magawa sa buhay. Bakit ko sinabi yan? Well, alam naman ng tao na si Tatay Digong nakakulong ngayon dahil dun sa kanyang drug war. Walang kaduda-duda na talagang galit na galit sa droga si Tatay Digong. Sabi nga niya, I hate drugs. So nung sinabi ni Trillanes na nagdodroga si Tatay Digong, siyempre wala naman naniniwala sa kanya. Ang alam natin, talagang consistent lang yan ang paninira kay Tatay Digong ng isang kritiko na nagalit kay Tatay Digong dahil hindi pumayag si Tatay Digong na kunin siyang vice presidente noong 2016 elections. Yan po ang totoo dyan. So, kahit ako naniniwala ako na yun ang naging dahilan kaya naging number one kritiko ni dating Pangulong Duterte, itong si dating Senador Trillanes. At sa ngayon ay talagang hindi siya tinigilan nito. Pero marami pa rin ang sumasampat siya kay Trillanes dahil nga sa napaka-aktibo nitong kritiko ng dating Pangulo. At talaga namang gumagawa rin ng paraan ng dating general na ito na siyang naging ano tawag dito? Siyang naging number one kritiko ng dating Pangulo at yun. Narinig din natin ang paliwanag ngayon ni Atty. Harry Roque na talagang nagsusulo pala siya sa ibang bansa pero wala siya talagang binabanggit kung saan siyang bansa pero yun nga ang huli nga siyang nakita ay doon sa the Netherlands. Hanggang ngayon nandun pa rin yung ano niya, yung puso niya na pagsuporta sa dating kasamahan at sinagduktok sa kanya noon bilang spokesperson ng gabinete ng dating Pangulong Duterte. Pakinggan pa na natin yung ibang niyang mga sinasabi dito para at least maano natin. Si Trillanes ay hindi naniniwala na karapat dapat mamuno si Tatay Digong. Bakit siya nag-apply bilang vice presidential candidate niya noong 2016? Nagalit lang po yan dahil... So yun, totoo yun na talagang pumunta si Trillanes noon sa Davao para i-meet ang dating Pangulo at talagang nasundan ko rin to dati yung pagpunta niya doon. Pero tinanggihan nga siya ni dating Pangulong Duterte at hindi siya kinuhang Vice President. Ang kinuha ng dating Pangulo noon ay si Peter Cayetano. Dahil ng mga panahon na yon, alam na niya na mananalo si Tatay Digong. At kung nanalo si Tatay Digong, malaki rin yung chance niya na nahalal sana bilang Vice President. So ganyan po yung konteksto niyan. Talagang nagpapapansin itong Trillanes. Nang mabalik tayo kay Tatay Digong 2018, may issue pa talaga kay Tatay Digong na siya nagdodroga. Wala po.
Dahil ang issue naman na lumabas na nagdodroga raw si Tatay Digong ay matapos nung Enero 2024 nang nilunsad ang maisog, hakbang na maisog sa Davao, kung saan pinaratangan na at pinangalanan na ni Tatay Digong si Marcos Jr. bilang yung kandidato ng eleksyon na sang-ayon sa ebidensya na pinakita sa kanya ng PIDEA ay nagdodroga sa Davao ng mga panahon na yon. Ang naging sagot ni Marcos Jr. imbis na i-admit or i-deny, sinabi niya nagpe-fentanyl itong si Tatay Digong at yan ay side effect ng fentanyl. So, wala tayong masyadong naano rito, pero gusto ko lang sanang ibahagi yan para malaman nga natin kung nasaan talaga itong si Atty. Harry Roque. Pero sa nakikita ko, parang palagi ko sa the Netherlands pa rin siya. At yun nga, pinapakomplicate nga itong kanyang application for asylum kasi siyempre, para may mga kaso siyang dapat harapin dito sa ating bansa. At siguro kumikilos naman ang Interpol kung ano, hindi ko alam kung may warrant of arrest siya, pero hindi ko alam kung ano ang rules sa ganyan, kung talagang hinahanap pa siya ng Interpol para maiuwi sa Pinas, para isurrender dito sa ating bansa, o hindi ko alam kung ano ang sistema kasi dyan pero yun, nais ko lang ibahagi ito dahil itong si Harry Roque ay talagang matindi rin ang mga naiambag nito sa ating bansa nung kapanahonan nila ni Duterte. Ito yung mga sinasabi ko noon na mga opisyal na nung panahon ng kanilang grupo o ng kanilang pamumuno ay talagang napaka-aktibo at kumikilos sa ating bansa. Pero hindi natin alam kung ang kanilang mga involvement tulad sa Pugo ay ginamit lamang nila ang kanilang posisyon para itayo ang mga ganyong kumpanya at gamitin para sa kanilang pansariling interes. Mahirap din kasi tayong maghusga kasi wala naman tayong ebidensya at nagbabase lamang tayo sa mga news na ito. Pero ang ano lang ay kung minsan daanan natin ang kwentuhan at paano nga ba na-involve itong si Atty. Harry Roque, di ba? Matindi ang ano nito, ang pagkaka-involve niya kasi halos dumanas ito ng hearing sa Senado at Kongreso at talagang ibinigay niya kung ano ang kanyang depensa sa mga akusasyon sa kanya. So, yun lamang po at nais lang natin mapag-usapan kasi sa ngayon talagang tinututukan din ang kanyang kaso o ang kanyang mga dapat kaharapin dito sa ating bayan. Na sana dapat ay nandito sila para harapin ito, pero tinatakasan nila na o lumalayo sila dahil sa mga may pinag-iingatan din siguro sila tulad ng kanilang sarili, pero dapat harapin nila ito para mas malinawan kung talagang hindi sila involved sa mga inaakusa sa kanila, dapat harapin nila sa korte o dahil hindi basta-basta ang mga tao ito, may mga pinag-aralan ito Kailangan kung minsan talagang hindi mo maano yung tao kung bakit may mga dahilan silang iba o may ibang dahilan o talagang mahirap. Hindi natin matukoy kung talagang positibo sila o walang positibo ba o negatibo ang kanilang involvement sa mga akusasyon sa kanila. So, yun naman po at kung nais nyo pong magbigay opinion, komento, reaction, bukas po ang ating channel at pwede kayong mag-comment dun sa comment section mismo ng video na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat, mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.